Yo, shout sa inyo dyan mga tol. Pag-usapan po natin itong mainit po na pinag-uusapan ngayon sa internet dahil nga po ang dati pong Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay humarap na nga po sa Senate hearing. At FYI lang mga tol, hindi po to yung karaniwan na napapanood po ngayon sa pag-iimbestiga sa Pogo. Iba to sa Quadcom. Kaya marami po ang nag-iisip, bakit hindi sa Quadcom? Sa Quadcom po daw dapat, sabi ng iba. Iba naman ay hindi na po yun iniisip o naiisip. Ngayon pa man, malaking bagay po at mahalaga po yung mga pagsagot po ni dating Presidente Rodrigo Duterte dito. At yan po yung mga pag-uusapan po natin sa video po na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please, dahil marami po sa ating mga viewers ang hindi pa nakasubscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, hindi na natin pagtatagalin to. Let's go! So yun nga mga tol, gaya po ng ating sinabi ay ang pagdinig po na ito, ang pag-uusap, pagko-question at pagsagot po dito sa usapin po ng EJK o War on Drugs ng ating dating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay ito po ay naganap sa Senado. Correct me if I'm wrong ha, disclaimer lang mga tol, at ito po ang aking pagkaunawa at hindi po ito ginanap sa Quadcom kung saan yung mga nakatalaga po yata doon, disclaimer again, na ito po yung Quadcom ay nabuo para mag-imbestiga ngayon sa mga anomalya talaga directly. So correct me ha, pero yun po ang pagkaunawa ko. Iba po siya sa dito sa pinagdalhan o pinuntahan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon pa man, hindi po yan ang mga magiging issue po na pag-uusapan natin dito, kundi yung mga katanungan at pagsagot. Dito po sa maikling cutted na sagot po ng dating Pangulo ay yan po yung tignan po natin kung ano yung mga sinabi niya dyan. Pero bago ang lahat ng yan, basahin po natin yung mga nakasulat dito sa caption. Sabi po dito, former President Rodrigo Duterte tells Senate hearing he ordered policemen to encourage the criminals to fight. Pag lumaban, patayin nyo para matapos na. Duterte says a death squad only means police directors handling the controlling crimes in the city. Okay, so iyan po ilan sa mga direkta at mga paksa subject po nitong video, particularly sa balita po na ito, saan yung mga binanggit niya ay mahalaga pong elemento ng investigasyon, mahalagang kasagutan sa mga katanungan na titignan po, I believe, maging ng mga maging ng husgado at iba pang nasa katungkulan para sa investigasyon na ito. So yun na nga, play po natin. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their gun. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference, dyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people, robbing. Mabutit na lang sana ko. Aakyat ng bahay, mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatay. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang
tingin ninyo sa hindi I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation, unforgiving ako, hardliner, alam nila yan, pati police alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police na kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang... Alright mga tol, yan po yung panayam. Yan po yung isang parte kung saan sinagot po ni Duterte yung mga pinupukol po na question. At isa nga po dyan yung death squad na sinasabi. At ito po ay kinumpirma. Kung papanoorin po ninyo yung buong hearing ay naglalaro po doon ng sagot po ng ating dating Pangulo na nag-i-exist ang tinatawag na death squad. Sabi po dito, Duterte says a death squad only means, pero may mga ganun pong pasakalye na ito yung nangangahulugan na yung mga police directors, sabi only means police directors handling the controlling crimes in the city. So parang generalize this, in my opinion, no? As far as kung ano yung nauunawaan ko po ay ito yung mga police death squad, tinuturing ng ganon, na ayon sa pinanood po natin video ay hindi naman niya kinakaila na sinasabi niyang patayin, pumatay, at kilala naman siya noon pa. So sabi nga po dito sa mga comment dito sa comment section, your concern is human rights, mine is human lives. So, ako po, personally, ang masasabi ko po dito sa usapin po ng EJK, War on Drugs, ay talaga namang kung may inosente, dapat managot po yung mga dapat managot. At I believe, ay ang unang mapupukulan po dito ay yung ating, yung dating ating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Which is, karamihan po sa panahon niya, maging kahit naman sa ngayon, ay hindi naman maikakaila na merong epekto yung ginawa na war on drugs to mga kriminal. Maaaring nagkaroon ng takot. Mga kagandahan po doon, isa doon ay yung sumusuko, nagsusurrender ng pusa, at nagiging willing, sumusuko, nagiging willing na ma-rehab or ma-correct ang kanilang mga pamumuhay. Pero other than that ay magiging questionable na yung mga usapin na patungkol sa mga inosenteng namamatay. Na isa po doon yung pinag-uusapan nga daw is yung may, alam ko disclaimer lang, may batang namatay sa mga ilan sa mga kaso ng EJK na sinasabi po nila. May mga ganun pong pangyayari. So, dun sa mga bagay na yun, hindi naman may kakaila na yun po may kaukulan dapat na hustisya. Pero bukod dun, wala na po akong masasabi dahil maganda naman ang layunin, mawala ang droga, mahuli dapat huliin, mga nagbebenta, bumibili, magamit o anuman. Pero ang naging masama is yung pamamaraan kung saan merong mga namamatay na inosente. At ngayon nga ay kung criminal nga talaga ay yung sinasabi na in-encourage po ni Duterte yung mga pulis na i-encourage yung mga kriminal lumaban para patayin. So ako, para sa akin, foul yun. Sabihin na natin may kriminal, ang goal ng pulis ay sasabihin natin ay maganda mapatay na kagad yung kriminal. Sa akin, naniniwala po ako ay hindi dapat bigyan ng pagkakataon dapat ng mga tao. Gaano man sila kasama, bigyan ng pagkakataon maranasan yung parusa sa mundo na ito. Ito yung batas ng gobyerno, maranasan po nila. So, alam natin, no? Maraming kokontra dun sa bagay na yun. Kaya sasabihin nga nila, kung ikaw kaya ang nagawa ng krimen, anong gusto mo? Hindi naman lahat ng nagawa ng krimen ay gustong pumatay. Yung iba, gusto po talaga. Marami, naniniwala ko, maranasan nung tao na kriminal yung maparusahan. At karamihan po, naniniwala ko, kapag ka nakikita yung bigat ng kanilang ginawa dahil hindi sila pinatay, later on, sa paghihirap nila sa kulungan, paghihirap nila sa mga nauukol na
parusa para sa ginawa nila, later on sila po ay nagbabago. Pero controversial, di ba? Mahirap na pag-uusap, pero yun po yung opinion ko diyan. Pero yung ginawa, yung layunin na pagsugpo sa droga, wala po tayong tutol diyan. Magandang bagay po yan, pero sa kaparaanan, paano po to in-implement o paano po may nadadamay na inosente, I believe may kailangan managot yan. And isa po, no, dahil lumalapit ang eleksyon, marating po ang mga usapin ng kampanya at kung ano-ano pa. Ang tanong po dito, no, marami pa rin bang magiging supporter ni Duterte? I believe marami po. Dahil marami namang gusto ang mga ginawa ni Duterte. Hindi kasama po doon yung EJK kasi controversial po yan. Sinasabi natin is yung magbibigay ng direksyon dun sa mga pulis, and kasama po yung militar, magbibigay po ng maayos na command sa kanila ng mga pangangailangan nila, maging ng sahod, di ba? Alam ninyo yan, maraming mga katulad na bagay na ganun yung nagugustuhan ng tao sa kanya. Pero ang problema po ay yung bagay na sabi nila collateral damage sa iba. Pero other than that, wala na po. So, yung isang bagay na makikita rin dun, bukod dun sa issue sa EJK, ay yung pagiging pro-China nila. Yan po yung isa sa mabigat po na usapin dyan. Dahil i-X na po natin, sabihin na natin, no, kahit hindi tama ang naging paraan po dun sa ibang mga kaso po ng war on drugs, nagkaroon po ng tawag na ng EJK, meron pong mga namatay na inosente, sabihin na natin wala, sabihin natin correct na lahat ng mga pangyayari na yun, exit na natin yung usaping EJK. Para sa akin, malaking impact po sa mga Duterte ngayon yung pagiging pro-China nila. Yun yung isang malaking bagay po dyan na dapat ikukonsidera. Kasi kung magiging patuloy po na pro-China si Duterte at against sa Amerika, isa po yung malaking question, no? Kasi dati nga po noon bago siya kumampanya, alam ko po, disclaimer lang, malakas po yung hatak niya sa mga pahayag niya. Katulad po nung pag-jet ski papunta sa West Philippine Sea, ganun ba? Correct me if I'm wrong, yung po mga natatandaan ko. Tapos sinabi niya later on, biro lang yun, diba? So hindi siya naging kaaya-ayaw po sa mata ng marami. O ngayon, malapit ang eleksyon, usapin ng politika, ang tanong, magugustuhan pa ba siya ng mga tao kung makikita na siya po'y pro-China, kung saan marami pong kababayan natin ang nahihirapan. So yun nga, no, bago tayo mag-end dito, no, halo po ang comment section dito. Merong supporter and meron ding ayaw sa kanya. Ikaw, ano ba ang masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below. And syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click the subscribe button and notification bell. Kita ulit tayo sa susunod na video. See ya!